XB? Wow! Bago to Anong nararamdaman ng isang Mr. Wolf? Maganda kasi walang ano, walang mage na nuke mage. Unless siguro yung mahina, yung magpapahirap dito sa X-Board pag kinopya si Farsa, yun yung kontra sa kanya. Pero apart from that, wala masyado. So ano ang sasagot mo dito? Roam. Looking for Roam ang side ng KSA. Atlas ba? Atlas pwede. Oo, Atlas, no? Atlas na ito. Tama ka dyan. Atlas or Ruby. Or Lolita. Atlas or Lolita. Atlas or Lolita. Will, Yes, tingnan sir. natin, guys. Perfect yung draft ng dalawa. Oo, Parang ganda. hindi nagkaroon draft. Priestess of Primal Lightning, the Hunter Oh, of all sinosurpresa the tayo evil ng gods. mga teams ngayon. Okay. Post 5 na Oo, edit. 5 na edit. Okay. Itong X-Borg, hindi naman to, wag na kayo magulat. I think hindi naman to yung unang beses na may X-Borg sa ISF. So, multiple times natin nakita. Typically, kapag mga tipong ang kalaban niya ay mga Novaria, ganon, na mage. Valentina, medyo okay pa. Pero yung mga Eve and Farsa, those two heroes are heroes talaga na pag napik na kalaban mo, hindi ka na masyadong, hindi na gana mag-X-Borg. Kasi parang matutunan agad yung Firaga mo. So, parang medyo partial ako sa naging... partial ako sa naging decision ng Team Philippines na nag-X-Borg sila kasi pwedeng kopyahin ni Valentina si Farsa at Feathered Airstrike ng Valentina ay deadly. Parang mawawala agad yung Firaga armor mo. Pero siguro ang argument dito ni Mr. Flaptizi, hindi na lang ako magpapataba, di ba? Ganun lang. Oo, Simple. dadaanan niya lahat. Gadaanan lang yan. Oh, sa bagay, isa naman siyang Transformer. Transformer. Kaya Tama. wala pang movie ng Transformer na natalo sila. Tama. Dahil Tama sila ba? ang bida. Di ba? Siguro, di ko alam eh. Oo, wala pa Ano? guys. Kaya umabot tayo ng Transformer 1, 2, 3, 4 dahil hindi sila natalo. Pag hindi na nagkaroon ng panibago, ibig sabihin, natalo na po sila. Pero nagiging ano sila ngayon lately? Beast Wars ba yun? Parang Oo. naging ano sila, hayop na ngayon. So, Hindi ko alam. ayun. Ayun, ang ganda ng mga crab. crab. Ganda ng crab. Silip lang. Dilim na. Baka merong bagong rotation eh. Alam niyo naman na ang daming nagbabago dito Rotation lately. is life sa mga tropa natin ngayon eh. Uy, in fairness, ang dito, yung rotation ng dalawang teams, makikita mo na restricted yung movement nila. So, mataas yung respect sa possible na pwedeng puntahan natin mga players para sa top lane para delikado. Yup. Parang, uy, buti na lang hinarangan ni Franco, pero siya na lang yata tatangkin ng gap. At mukhang siya yung mapapatumbo, hindi makapag-flicker Oo, pa mo, no? makakapag-flicker. Buhay pa rin si Kuya Onigo. So, medyo ano pa lang to, kumbaga sa training, stretching. Stretching. Wow, iba ka talaga, no? Nagtitraining ka na kasi ngayon eh. Gym first Gymmers. one. Gymmers. Saka ng gymmers. Idol ko si Jimmy Santos eh. Ay. Achiche. Ay, tama na guys. Tama na yung Tama mga na. ganito. Tigilan mo na ang mga intrusive thoughts mo. Parang hindi na rin ako natutuwa dito sa sarili ko pero lumalabas na lang bigla. So, ngayon, Ikalabaw. Yan! Hindi ko kasi naitatanong guys, voice activated. Voice activated. Yung natin. Observer, please move. Please move. Okay, turtle Grabe, ayaw spawn. talaga niya. Ano siya dito? Indie films. Ay, Mga ganyan na mga indie films eh. Kakaibang mga angle. Oo, mga angle nila iba-iba. Ito na, angle 1. Saison na makikita sa camera 1. Tapos yung turtle na dun sa camera 2. Oo. Medyo, ano muna rin. Konting, Kalabaw konti, usog mo konti. usog mo konti kung merong magko-contest bigla. Ang mga natin dito is kung iikot ba with the last insanity si Ganon, pero parang ibibigay na lang ng Philippines dahil malayo nga din naman si Saison. Saison. Pang indie films talaga yung galaw ng cameraman natin. So wala tayong, actually hindi natin masyado nakita kung nasaan at anong ginagawa ng mga ibang members ng Team Philippines. Pero ang alam natin is nag-decide sila na mag-farm na lang din muna, which is interesting kasi naka-afraid rin naman sila. At meron naman din silang X-Borg na alam ko personally ay malakas din naman mag-turtle. So, a very curious decision mula dun sa Team Philippines. Oo. Penalty zone. Ako sakto dito kaya Kana may pilit na mag-flicker at hindi sakto yung damage doon ng passive ng skill ng Teresla. So, still alive guys and the lead is on the side of Saudi Arabia. Mapapansin natin na parang ang nagiging aggressive ngayon is Saudi, no? Pwedeng galawan dito si Canon maya-maya. Di siya nag-DP out, siya nag-recall. So, sobrang low na niya. Pwede pa siyang i-cancel ng dire-diretso. Ganun na nga nangyayari.
Naku, papuntahan pa yata ni Sanji. Pero Huwag mo nang pauwiin, Sanji. Ganun na yan. Ayun na, naka-ready na agad. Hindi din naman pwede basta-basta din umuwi na ngayon si Canon kasi meron na minion wave. Ito na ang ating mga Autobots sa may bottom lane. Si Tarzan ay i-reveal ang kanyang pwesto habang side naman ng Pilipinas may bitan mag-wings by wings. There is gonna be a set of play dito against Tarzan. Yup, nahuli nga naman dito si Tarzan. Pero mangkunan niya bilang back siya. Itigago pa niya dito yung Farsa gets out. Pero si Saison yun na-isolate at mapapatay. Eventually, napatay pa rin nila dito si Saison. Grabe, taas ng damage dito ng Team KSA. Kaso yung nga lang si Tarzan. What a hook! Meron bang punish? At yun, naka-double kill pa yung gold laner. Yun ang kinagandahan para sa Philippines, guys. Naka-double kill nga si Rick Piano. Pero ang bawi naman ng Saudi Arabia, makakasira ng Torres Ilarg sa may middle lane. So, medyo taliwas yung nagiging direksyon ng dalawa. Pero for Saudi Arabia, mas maganda yung team power nila against Philippines. Mas maganda syempre yung nakuha dito ng Team KSA. Kaso nga lang yan, namatay eventually si Tarzan, which is yung kanilang jungler. At nakapag-push sila dun sa may mid lane. Yun nga lang, pwedeng for my V5 dito, Team Philippines. Okay, speaking of 5v5, talagang ipa 5v5 na nila. Same goes to the side of Saudi Arabia. Merong huli doon against Troll. Pero si Coffee ginamit na yung last insanity na sinasabi natin. Rekityan, ito na naman ang retribution na hindi sa retribution na pupunta. Pero Kano with a kill. At sumama pa na isa. Killing spree rito para kay Rekitiano. Easy, 3 kills para dun sa Team Philippines dahil dun sa pagkakahatak dun sa Edith. At pag walang Edith, walang stunner yung side ng KSA. Nakita nyo naman na scatter talaga yung mga nangyaring teamfights na yun. At nangyari nga ulit yung sinasabi ni Chantel na for some reason, yung mga jungler hindi nakakuha ng turtle sa gold lane or sa roam na pupunta. Kahit kagabi, actually, kung babalikan nyo ang replay ng Philippines versus Indo, ganun din ang nangyayari sa game nila. So 5-3 ang ating score at umiinit na ang mga players from Philippines but definitely for Saudi Arabia, still sila yung mas may chance na mag-set up ng play dahil mabilis din yung jungler nila which is si Tarzan. Yep. Mala indie films talaga ang galawan ng natin dito. Tropa, naka-cancel agad dito. Mahuli meron ba silang damage? They do have the Farsa pero mukhang yatap si Unigo ang kapalit. Roam for roam. Oo, and ito na, gumagawa na rin ng sariling play. Hindi nagpapadikta ang mga players from Seaball habang si Kano naman sa may top lane ay makakapag-clear ng minion wave. Yung tatlong players ng Saudi Arabia, kukuha ng jungle. Nagtulong-tulong na. Nagtulong-tulong na ang mga tropa natin. Kailangan mag-ingat dito ni Sanji. Pwede silang i-go dito. Farsa bro dito. Masakit yung damage. Kaya yata siya. Walang ulti si Arcangel. Kinulang sa damage pero at least mapapauwi nila. So pwede sila makasira ng torre. Doon sa may bottom lane dahil walang taga-depensa. And for Saudi Arabia, medyo nasisira na ang kanilang pattern for this game. Yep. Gandi defense dun sa may top kasi may immortality naman dito si Canon. Hindi siya worth it na i-dive. While yung sa bottom lane naman, surely makakapag-push dito yung Team Philippines. So, magandang macro mula sa side of Philippines. Yun nga lang, nabasagan pa rin sila ng mid lane na Torre. So, hindi ganun kaganda yon. Same time though, nakakuha sila push doon sa my bottom at mukhang free turtle for their side. Oo nga, ang bilis ng naging rotation doon at hindi na makakaabot ba ang mga tropa from... Naku po! Oh my God! Oh my God talaga! Nakita ni Tarzan bigla si Jane. Oo, iba talaga. Nagtingning ang mga mata. Nagtingning ang mga mata ni Tarzan. Sabi niya, oh, Jane. You'll be in my heart. Oh Ngayon my yung kanta God. doon. Oo, hindi ko naabutan yung kanta. Hindi. Sikat yun eh. Oo, hindi, tama-tama. Pinapanood natin yun. Nung kapanahonan namin. Pero Nung season 7, di ba nanon... Ay, season 7. Ay, season 8 ako nakabalik, sorry, boss. P. Sorry, P. Okay lang, Sorry, P. P. Pero Sorry, mamaya, P. congrats, P. Congrats, P. Congrats, P. Sa mga bagong dating guys, best of 3 ang ating laban. So may kita natin ngayon na si Tarzan ay gumugulong-gulong lang muna. Pero parang delikado yata ang paggulong niya na yun dahil mapapalalim siya sa pwesto ng side ng Philippines. Ginamit ang penalty airstrike. Kasama mo pa ng penalty zone para side ng Saudi Arabia. Uy, may counter dito na stolen last insanity. Walang nagkapatan kahit nagaganda ng mga connection nila. But the Thorn Apart Memory, finish off yung Edith. Maghabol pa ba si Unigo? Meron pa rin siyang flicker. Pero wala siyang kagat. Okay, perfect execution para sa side ng Philippines dahil walang nabawian sa kanila. Kung matamaan ng flame
thrower si Oo. Coffin. Pag ikaw Hindi siya talaga. nakaka-TP. Pag ikaw talaga. Ngayon, ang ganda nung nakita natin from KSA. Pero syempre, eventually ang nanalo doon ay Team Philippines. Last Insanity agad, pang intro. Tatamaan, of course, the Farsa ultimate na doon sa may likod. Sanji low. Sanji makakatakas pa, hindi. The damage coming out from Riquitiano is enough. Walang pahinga. Sabi na ng Philippines, akala natin kukuha na lang sila ng objective. Pero dahil meron conceal dito si Unigo, gumawa pa rin sila ng play. So 8-4 ang ating score guys. At medyo bumabagal ngayon ang pacing ng laro ng Saudi Arabia. At mas magiging mahirap pa dahil ito na yung Saison timers. Saison timers. Oo, pagka na-timingan niya na kasi, kaya nga timers eh. Tama. Saison's clock Oo. of destiny. Saison's clock. Saison's clock lang. Okay, so 8-4, 9 minutes sa laro natin at meron ng Lord na pwedeng kuhanin ang Philippines. Nakapwesto dito, 2 players from Saudi Arabia. Medyo malayo nga lang si Canon for added sustain ng Pilipinas pero parang alam din na Saison na meron nakatago doon sa may bandang itaas na bush. Ang magiging crucial dito is ano yung kokopyahin nitong si Coffin. Apparently, yung Last Insanity yung gusto niyang kunin. Masakit naman din talaga kasi may magic damage ka naman may magic power ka na. So, pwedeng yun yung maging choice. Pero ibig sabihin, makakapag-ulti din si Saison nonetheless. Para nga pangbuwag nila, no? Oo. Pangbuwag yung nagiging Last Insanity dito nung ni Coffin. So, again, ang taas ng disiplina ng dalawang teams natin dahil hindi din talaga sila basta-basta pumapasok pero nandito na gumulong na si Tarzan. Sino una nilang pupuntahan? Merong conceal para kay Troll doon sa may bandang Gedli. Arcangel yata ang una masaspatan pero pumasok na rin sila. Lord kanino pupunta? Penalty zone para dito sa side ng Pilipinas. Saison with a retribution. Sama mo pa na isa. Tarzan din ang makapatay doon pero Unigo is down. Tapos umiikot. Nasasakyan. May kita natin kay Canon. Yep, hindi siya gumamit ng flicker kahit meron siya nung time na yun. But they wanna go for Lark. Uy, grabe yung burst. Kami na from Riquitiano. At nag-commit din siya ng flicker. Siya yung nag-commit ng flicker at nakonekta niya yung kanyang second skill tsaka yung kanyang normal attack. Kaya naman nakita natin na tunaw bigla. And we can see through the replay what happened. Yung penalty zone, napilitan na dito si Sanji. Ginamit lang niya kay Saison. Afterwards, yun na, rock and roll na para sa Team Philippines. Maganda nga lang yung ipinakita ng Edith kaso wala pa siyang follow-up afterwards. Hindi rin maka-free-hit itong si Lark kasi takot pa nga siya dito dun sa Last Insanity. And you can see na maganda yung movements doon mula kay Riquitiano. And they confirmed the Lord at nakuha pa nila yung 3 kills. Naku po, napakaganda nun para sa Pilipinas. Tsaka nung moment pala na yon, hindi nagamit ni Coffin yung ano niya, yung IMU. Oo. Na, kasi kinailangan niya na tumakbo. Yun yung mahirap minsan pag sa Farsa. Pero ito ng Lord, Hirap pabutin eh. true, kasi anong uwang uunahin ko? Pupwestor, magbigay ng damage. Speaking of magbigay ng damage, sabi ni Arcangel, kailangan mo unang ka talaga magbigay ng damage. At Tarzan, magpapapa kanyang immortality at sira ng Torres sa may bottom lane. Mukhang ito na yatang inatay ng Pilipinas at Stroll. Unti nang mamamatay. Double kill para kay Riquitiano. Yup, ganda ng decision ng Team Philippines. Pero syempre, kakaibang hook mula doon kay Unigo. Well done. Nakakuha siya ng importante pang hero which is si Tarzan. And nung ginugo ng ibang mga members ng Team Philippines si Tarzan, may mga nagpasag ng tore. Kaya naman, hindi na siya technically dive afterwards. Ooh, dive after that kill para sa Pilipinas. 3 seconds bago mabuhay si Tarzan dito at merong minion wave na malaki ang Pilipinas. Mukhang hindi na yata madedepensan pa dahil game number 1 ay game number 2. Is this a series win para sa Philippines? Another win ng wala pang 12 minutes para sa Pilipinas. Isang mabilis na naman mula sa Team Sibol at hindi na kinaya ng Indie Films. At hindi na rin kinaya ni Madam. Akala niya kasi game 1 pa rin kasi parehas ng resulta. Oo. Nagulat ako na tapos na yung laro. Ganon kabilis ang mga pangyayari para dito. And for Team Sibol again,